Yes, good afternoon. For happy birthday pala. Thank you. Kailan naman din? Happy birthday! Tomorrow. Thank you. Yeah. Pero, syempre, no, Rosel, Kiel, Tita Boo, Chairman, welcome to Riga. Syempre, ito, makasaysayan ko itong Riga na to kasi nagbubuhay si Mother. Pag malapit ng elections, ang dami niyang mga sinusuportang kandidato. Ano po napipil niyo na ito talagang ang mga naiwan po ni Mother, si Miss Rosel and Keith, tinuloy po. I'm sure kung buhay pa si Mother, nandito rin siya ngayon, baka nagtatatagan siya sa tuwa na kapiling po kayo ng industriya. Well, talagang sabi nga lang, daghang salamat. No? Talagang iba ang pakiramdam na you need the votes right now. And then, at the proper time, nakabuha kayo very crucial endorsements kept pouring in. Kaya, you know, it's not about endorsement. If you will be fortunate enough to win, dapat subugan mo yun eh. Subugan mo yun sa tamang pagsaservisyo, lalo na sa kailangan na industriya. That is what is, for me, that's what matters most. Parati ko may nag-endorse, kinikisip ko kagad, naku yung problema ng sektor, sigurado to, alam ko na ito at gagawin ko. No? Because, ang nakikita ko yung umiikot nga mata ko yan, sila Percy, Manuel, Quantum Films, Kanawan. Napag-usapan na namin eh, ang dapat ko rin eh. Yung iba dyan, to be through legislation. Marami. But what is important is right now, taus-puso ko ako ng pakasalamat sa lahat po ng sumusuporta ng neighbors. Ayan. Chairman, actually kami, no, madalas na ito yung may sulat. Kasi marami kayong kaibigan na nagsusupport sa inyo ng hingi ng tulong talaga. Support niyo kayo si Ate Bora, grabe yung support. Kaya kami, may mga materials kasi pino-forward sa amin yung mga ginagawa niyo magaganda. Pero yun nga po, kanina nabanggit niyo yung mga nagsusupport sa inyo, even Vice Ganda. Kasi somebody told me na close kay Vice, hindi po kayo lumapit kay Vice, kundi kusa po yung support, yung pag-a-announce ni Vice Ganda ng supporta niya sa inyo. Ako'y nabigla din, no? Dahil para yata si Vice, para yata si Tita Boots, dahil hindi basta nag-endorse. Ano siya eh, talagang very meticulous eh, namimili. Kaya, I'm very thankful for that. Isipin mo, 16 million views. I think it's close to 17 million views ang kanyang page. At this point, gusto ko rin pasalamatan sila Jake Cuenca, sila Ay de las Alas, sila Priscilla Paredes, sila Bea Santiago, at yung aking kamag-anak si Jason Avalos. Bawat isa nila ay talagang tumulo nila. Gumawa pa ng mga clips tungkol sa pagtakbo. No? So, Vice, maraming salamat sa ginawa mo. It's a simple one, 30 second, but very catchy. Nagulat din ako. Very catchy, pero yung sandaling segundo yun, it caught a lot of attention. Parang binigyan ako ng second look ng mga tao tuloy. Sinerch ako at tinignan ako kung sino ako. It really means a lot. Maraming salamat, Vice Ganda. Yan, Chairman, parang emotional kayo. Well, yes, kasi who wouldn't be emotional? I mean, my journey has been quite difficult. It's been very challenging. At the last 2 days, lahat ng blessing pumapasok. Dahil it's as in. And these are friends. Talagang friends. Kita mo, wala, usap. Sabi ko nga, sinabi ko nga, yung nag-imbita sa akin, sigurado ba kayo na i-endorse nila ako? Sabi, yes. I'm very thankful right now for all of this. Walang pinag-usapan, parang surprise birthday party sa iyo. Parang gano'n. The last day of campaign is tomorrow. After that, tapos na po. It's only up to tomorrow. So this is a very critical time. At maraming salamat talaga. Parang gusto na namin kayo congratulate. Pero eto bago ko tapusin si Miss Rosel and Tita Bon, syempre dalawa po kayo sa sa showbiz. Kung kayo po tatanungin, if ever na, yun nga, magtagumpay si
Mr. Benhor Avalos, Attorney Benhor Avalos Jr. On Monday, manuklog po siya bilang isa sa 12 senators po natin. Ms. Rosel, Tita Boots, ano pong gusto niyong ilapit na problema ng industriya natin na posibleng makatulong talaga siya? Ms. Rosel muna. Ano mo, June, more than the industry, ang talaga may kailangan talaga ng tulong is really ang buong bansa. So yun ang muna unahin natin. At ako naniniwala ako kasi si Senator Benhor Avalos ay subok na yan sa servisyo. Subok na yan sa maraming niyang natulungan at nagawa nung siya pa ay mayor, chairman ng MMDA, at DILG. So naniniwala ako sa kanyang kakayahan na siya ang kailangan natin sa Senado at siya talaga ang bubutohin natin, bubutohin ko talaga sa Lunes. Kaya sana mag-isip naman tayo mga mamamayan kasi talagang kailangan na natin ng progreso na pag-iiwanan na tayo ng maraming bansa dito sa Asia. So talaga kailangan natin ng isang taong marunong tumupad at marunong supervisyo sa ating bansa. In fairness to you, Ms. Rosel, talagang piling-pili yung sinuportahan at this time. At ang date ni Miss Rosel today, iba in the past, ngayon talagang, ang ganda rin ang manit na ang sinasabi ni Miss Rosel, unbelievable, very admirable. You're Yes, Mag-respond lang ako. Yung sinabi ni Ma'am Rosel tungkol sa gagawin sa bansa, pag-upo ko, ito ang uunahin ko. At ginawa ko na ito 20 years ago when I was a congressman. Tumayo ako, ang ating kuryente noon ay walang buwis, walang tax, walang buwis no araw. 20 years ago, tumayo ako, tinutulang ko ang pagpataw ng buwis dito. Bakit? Once tumaas ang kuryente, tataas ang tubig, bilihin, lahat tataas. Tataas ang overhead mo, wawala ang mga kumpanya, nilipat ng bansa. Fast forward 2025 ngayon, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN region. Pangalawa. Patong-patong ang buwis, hindi lang isa. 12% generation charge, 12% transmission charge, 12% distribution charge, meron ba systems loss? On record, pinapangako ko, babawasan natin ito. At kung kailangan tanggalin pa natin ito. Bakit? Once bumaba ang kuryente, dadami ang manufacturing firms. Yung tinatawag nilang industrialization natin at dadami trabaho at gagaan ang pagbayad ng bawat Pilipino. Yan ang sinasabi ko at pinapakako. I've done my homework here. Pangalawa, tungkol sa pagkain. Rice tarification. Yan, ginawa ko na rin yan ng programa kasi mahirap ang sariling bansa, hindi kayang pakainin ng sarili. Ayoko mangyari na lahat ng taniman natin ay maging subdivision balang araw. Kung mangyari yun, maniwala kayo, ultimo sariling Pilipino hindi kayang pakainin. No? Mahaba ito pero tsaka na natin pag-usapan ito, bibigyan ko na sa inyo ito, but just to show you how sincere I am, binibitawan ko ito sa harap ng camera. Maraming salamat po. Thank you po. Tita Butch. Thank you. Yung pagkatanungan ninyo na ano ang pwedeng magawa ni Mr. Avalos tungkol sa industriya, ano ang mga problema ng industriya na maaari nating iahin sa kanya. Alam po ninyo, even before nag-serve po si Senator Avalos as chairman of MMDA, at lalong-lalo naman pumasok siya dito and in a greater capacity, in a more vast capacity sa DILG, alam na po niya talaga yung mga problema natin. With the MMFF ito, every year, every meeting ay umaabot po sa kanya yun. And ito pong nakaraang 2 taon, hindi lamang po very active kahit hindi na po siyang MMFF head, no, MMDA head. Senator Avalos remained very, very relevant, no, and very concerned about specifically taxation in the industry. Kaya, ang hindi ko po makakalimutan ay even in LA, in Hollywood, when we were there talking to the different guilds, no, talking to the different constituents,
of Filipino movies practicing in Hollywood, pati yung mga foreign counterparts. Isinuong po niya noon ay hindi lamang po ihinto sa exemption or sa reduction ng amusement taxes during the Metro Manila Film Festival. Pero all year round, kung mamarapati, kung may aayos, talaga po yung taxation na yan ay mababawasan para po sa kapakanan ng mga producers. At syempre po, pag ang mga producers ay dumami ang kanilang gawain, marami po magiging empleo, marami po mga artistang magkakatrabaho. And in cooperation with the cinema operators na in-address din po ni Senator Abalos doon sa mga meetings sa Hollywood last year, ay magiging pag bumanda po ang admission rates, bumaba po para sa industriya at makuha natin yung cooperation ng cinema operators in a whole macrocosm, talaga pong tuundan ng industriya. So, I think hindi na po natin sa kanya dapat ulitin yung isa. Alam na po niya, nangako na po siya, and again, he is giving us his word to help the industry in more ways now. Yeah, it's so nice in the boots, Mr. Sakit, no? Good luck po, and Attorney Avalos. Good luck po for Monday. Thank you, June.